يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang kapayapaan at ang kanyang pagpapala ay mapasa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ipapaalala ko sa inyong muli, katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na si Allah ay matindi kung magparusa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na pag-uusapan natin ngayon ang pagtutulungan sa kabutihan. Ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Magtulungan kayo sa pagiging makadiyos at sa pagkakaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan, at huwag kayong magtulungan sa mga pagkakasala at sa mga paglabag. Sabi ng mga scholars at sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Ang ithm na tinutukoy dito ay ang lahat ng kasalanan. Lahat ng mga pagsuway, lahat ng paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng mga gawaing haram. Na binibigyan din dito ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magtulungan sa pagpapatupad ng mga itinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala na siyang pinakamakatarungan sa lahat ng uri ng katarungan. Na magtulungan tayo sa pagpapatupad ng Sharia, ng Islam, dahil tunay na walang mas nakakakilala sa kanyang nilikha, liban na lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit natin na ang pinakamatinding ithm at ang pinakamatinding udwan o pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang shirk at ang bid'ah. Ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga pagdaragdag na sa relihiyon. At tunay na tayo mga Muslim sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na tayo na nakatira, namumuhay sa bansang hindi Muslim, ay umaharap sa maraming mga pagsubok. Na sa maraming mga pagkakataon, tayo ay naharap sa mga fitna, sa mga tukso ng bisyo at iba't iba pang mga pakikihalubilo sa mga hindi Muslim. At hindi natin maitatanggi na ngayong panahon ng Kapaskuhan ay marami sa mga Muslim ang nalilito sa kung ano ba ang nararapat na pananaw ng isang Muslim sa panahon na ito. Dahil tunay na marami sa atin ang hindi nagkakaroon ng malinaw na pananaw sa usapin na ito, dahil kamakailan lang merong isang guro na nakapagbanggit ng isang napakabigat na salita na kung titingnan natin ay isang malaking pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano pa kaya yung tao, paano pa kaya yung pangkaraniwang Muslim na ginagaya lang niya kung ano ang kanyang nasa paligid. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagdiriwang ng Pasko at ng Bagong Taon o ng anumang pagdiriwang na hindi isinabatas sa Islam ay haram. Ito ay pinagbabawal. At sino mang gumawa nito ay nagkakasala, at sino mang umiwas dito ay bibigyan ng gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tunay ng gantimpala ni Allah ay mas mainam pa kaysa sa ano pa mang makakamit nating kabutihan dito sa mundong ito, sa pamagitan ng pagsuway natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinasabi nilang kasiyahan di umano ng Pasko at ng Bagong Taon, ang espiritu daw ng Pasko at Bagong Taon, ng pagmamahalan at pagbibigayan, walang-wala ang mga ito kung iahambing natin sa gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
na sino man ang gumaya sa isang pamayanan ay kabilang siya sa kanila. Ang paggaya natin sa mga hindi mananampalataya sa pamamagitan ng paggaya natin sa kanilang mga selebrasyon o anumang uri ng pakikisama sa kanilang mga selebrasyon, direkta man o indirekta, ay pawang ipinagbabawal at ang lahat ng gumagawa nito ay nagkakasala. Mga direktang pagsali sa kanilang mga okasyon, tulad ng pagdalo sa kanilang mga Christmas party, pagsali sa mga exchange gifts, mga monito-monita, at kung ano-ano pa, ito ay ipinagbabawal. Gayun din, ang mga indirektang pagsali at pagtulong sa kanila sa gawain na ito, tulad ng pagbebenta ng mga dekorasyong pampasko, mga pagbebenta ng mga paputok, at mga ginagamit nila sa pagdiriwang nila sa 2 araw na ito ng Pasko at Bagong Taon, na kung titingnan maigi ng Muslim ay pawang nakapundasyon sa shirk. Mga kapatid sa pananampalataya, shirk ang Pasko at Bagong Taon. Shirk ang nilalaman ng Pasko at Bagong Taon. Galit na galit tayo sa mga kufar pagka nakikita natin sila na sumasamba sa rebulto. Galit na galit tayo sa kufar kapag nilalapastangan nila ang ating mga masjid. Galit na galit tayo sa mga kufar kapag minumura nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o inaalipusta nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero tuwang-tuwa naman tayo sa puno ng kanilang mga ginagawang ito. Tuwang-tuwa naman tayo sa kufur at shirk na nilalaman ng mga pagdiriwang na ito. Kufur at shirk dahil ang Pasko ay kapanganakan di umano ni Isa alayhi salam ay sa kanilang paniniwala na si Allah na nagkatawang tao o pangatlo sa 3 persona ng Diyos. Na'udhu billah. Paano tayo makikipagtulungan sa mga taong ito na kinamumuhian natin ang kanilang mga gawain na dapat sana'y mas pinamumuhian natin ang kanilang mga paniniwala? Sa Bagong Taon, ang mga hindi Muslim ay naniniwala sa napakaraming mga pamahiin, napakaraming mga superstitions, mga pagsuway sa rububiya o pagiging Panginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paano natin naaatim na tayo ay bumabati sa kanila ng Merry Christmas at Happy New Year, samantalang sila ay umaalipusta, lumalapastangan sa karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala na wala tayong sasambahin liban pa sa Kanya, at siya ay walang katambal, at si Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na nagtataglay ng mga katangian at mga pangalan na nararapat lamang para sa Kanya. Paanong naaatim ng Muslim na suwayin ang pagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gayahin ng mga hindi mananampalataya dahil ba sa sinasabi nilang kasiyahan, dahil ba sa sinasabi nilang pagbibigayan? Na'udhu billah. Wala bang kasiyahan sa Islam? Wala bang pagbibigayan sa Islam? Ano bang nagpapasaya sa Muslim? Ang bisyo, ang alak, ang sugal, ang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano bang nagpapasaya sa Muslim? Hindi ba ang pagsunod natin kay Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Baka nakakalimutan nyo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko nilikha ang mga engkanto at mga tao liban na lamang na sila ay sumamba sa akin. Liban na lamang na upang sila ay sumamba sa atin. Na si Allah subhanahu wa ta'ala wala na siyang dahilan sa pagkakalikha sa atin liban na lamang na tayo ay sumamba sa Kanya. Hindi niya tayo nilikha rito upang magtrabaho, upang matulog o kumain. Subalit ang mga ito ay pinahintulutan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero paano bang nagagawa ng tao na siya ay susuway kay Allah subhanahu wa ta'ala? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami sa atin marahil ang mga ngatwiran na minsan hindi natin maiwasan na makisama sa mga ganitong mga pagdiriwang. Dahil
kesyo company activity daw ito, kailangan ng participation, o kaya school activity na kailangan mong umattend, kung hindi mabibigyan ka ng absent, o kaya ay kailangan ito na daluhan ng inyong anak na nag-aaral sa isang pampublikong paaralan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katulad ng binanggit ko kanina, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay may hinihanda sa ating gantimpala na mas malaki pa kaysa sa ano pa mang kabutihan na makukuha natin sa mundong ito sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alalahanin natin ang palaging sinasabi sa atin ng mga scholars, man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan min. Sino man ang mag-iwan ng anumang masamang bagay ng alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay papalitan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ng bagay na mas mainam pa kaysa doon. Sino mang mag-iwan sa bisyo, sino mang nag-iwan sa mga maling kinagisnan, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay may inihanda para sa kanya na bagay na mas mabuti pa kaysa sa lahat ng ito.